Uunahin natin itong video kung saan itong si Senator Joel Villanueva ay dumating sa Senate plenary. Kayo nang humusga. Panoorin natin itong video na ito, tapos sabihin ninyo kung plastic ba ang pagtrato ni Senator Joel sa mga isang senador o totoo. Okay? Ito po. Panoorin natin. Kasi ako, may sarili rin akong analysis. Okay? Ayan, play natin. Ayan, niyakap niya si JV ha. Ayan. I think naman totoo ang kanyang ipinakitang pagyakap doon, no? Totoong kaibigan. Ayan, parang malabnaw lang kay Lito Lapid, hindi masyado silang ganun ka-close, no? Ngayon, nandiyan, no? Yung nakatalikod, si ano yan? Senator Erwin Tulfo. Tingnan nyo mabuti ang reaksyon ni Senator Joel. Okay? Tingnan nyo kung paano niya tinitreat itong si Senator Erwin Tulfo. May reaction ako dito. Kita nyo yun? Kita nyo yun? Parang, kumano lang, hinawakan lang yung kamay, tapos umalis kagad. Sa tingin ko, may kinikim-kim ito na medyo, parang plastic yung pagkaano. Napaplastikan ako doon. Parang may konting galit ito eh. Kasi alam naman po natin ito si Erwin Tulfo, isa ito sa mga nagre-react na pumapalag, 'di ba, nung panahon po na itong si Senator Joel Villanueva ay maingay sa flood control. Alam naman po natin dito sa Brave 18 ex-Marines o mga dating sundalo, nabanggit yung pangalan ni Erwin Tulfo na nakatanggap ng maleta. Tapos nagre-react si Senator Joel doon. So, hindi masyado niyang humawak siya sa kamay pero umalis kaagad. Okay? Yun ang akong opinion. Hindi siya komportable kay makikita ko sa body language, hindi siya komportable kay Erwin Tulfo. Si Kiko, inakbayan si Kiko. Sa tingin ko parang, ay salamat Joel na ano ka, nag-over the backwood ka, parang ganun. Si Risa Hontiveros, pilit pang humawak kay Joel. Pero si Joel naman parang walang gana. Tingnan nyo. Ginanon lang. Pero si Hontiveros, plastic yung pagpapasalamat niya o respeto niya, pero alam na ni Joel, parang bahala ka diyan, parang ganun yung body language eh. Tingnan mo pa. Ayan, pilit na anong tawag doon? Hinag talaga ni Mig Zubiri, pero si Joel, paghag niya tapos na. Kasi ako duda ko rito kay Senator Joel. Para kasing disgusto ang kanyang pag-over the backwood eh. Kasi nag-over the backwood lang ito kasi duda, as per Amy Marcos said and the rest of the Cayetano Black, kinasuhan na sila. Ito si Senator Joel, ayaw makulong, ayaw niyang maaresto, edi nag-over the backwood na. Kasi siya yung susunod na target eh. Tingnan nyo yung reaction niya kay Lacson. Parang wala lang. Bam Aquino, parang wala lang, di ba? Si Tulfo, tingnan nyo yung ulitin natin. Tingnan nyo si Tulfo, pinipili talaga niyang nilapitan pero parang ayaw ni Joel eh. Ito. Inakbayan. Pero lang, kaunti lang, parang wala na. Di ba? Ulit. Tingnan nyo si Tulfo ha. Tingnan nyo. Si Rafi Tulfo. Ayan, si Rafi Tulfo. Ayan. Pare. Hindi pinansin. Pare. Pare. Ayan. Joel, parang ganun lang. Respeto lang. Yun po ang nangyari ha. Ulitin natin yung video buong buo ha. Kayo mag-analyze para maka-comment kayo. Pero ang mga reason ng mga senador, napansin ko, tama yan, magtrabaho na kasi, gusto na naming magtrabaho. Yan pa ang i-reason out nila. Huwag niyong i-reason out yung gusto na kayong magtrabaho, kaya masaya kayo na nag-over the backwood si Senator Joel. Hindi. Ang gusto ninyo, masaya na kayo kasi malayo na ang investigasyon sa flood control, which is, yan po ang ikinalulungkot ng taong bayan. Kasi kapag si Win Gatchalian na ang magiging Senate President, parang malabo na ipatawag itong mga Brave 18, yung mga anong tawag yun? Valiant 7 at meron pang tinatawag nilang Fearless 14. Mga bagong witnesses sa flood control. Malabo na yung mapatawag. Kaya masaya sila. Ito yung kabuuhang
ipakita natin itong kabuoang detalye po sa nangyari kanina. Bagong simula para sa Senado ang pagkakahalal kay Senate President Win Gatchalian. Selyado na ang kanyang liderato matapos bumoto ang 13 senador, kabilang ang nag-over the backward na si Senator Joel Villanueva. At live mula sa Senado, may express report si Mean Los Baños. Mean, una muna, paano nangyari ito? No? Nakumpleto yung 13 na quorum. Bakit daw ba lumipat si Senator Villanueva? Yes, Ruth, gaya ng inaasahan, dumating kanina sa pagsisimula ng special session si Senator Joel Villanueva at siya nga ang nagselyo doon sa 13 na boto na kailangan para mahalal na Senate President o ikaapat na Senate President ng 20th Congress si Senator Win Gatchalian. Matipid ang sagot, Ruth, ni Senator Joel Villanueva kung bakit nga ba napagdesisyon na niyang iwanan na. Matipid ang sagot niya. Sa tingin ko, matipid ang sagot niya kasi para siyang nakokonsensya siya sa Cayetano Black eh. Kasi kahit anong sabihin mo, bali-baliktarin mo, trumahidor siya. Kaya matipid ang kanyang mga pananalita ngayon. Ang Cayetano Block at sumali o sumapi dito sa Gatchalian Block na ngayon ay majority block. Nang tanungin ko siya kung bakit nga ba siya nauwi sa ganitong desisyon, ang tanging sagot niya sa atin, gusto lang daw niyang magtrabaho. Ruth, pakinggan natin ang yung reason na gusto lang niyang magtrabaho. Ang corny. Ang corny talaga yan. Ganyang rason. Wala kang prinsipyo. pahayag ni Senator Ikaw Joel pa, Villanueva. ikaw pa naman ang ingay-ingay nung sa flood control, di ba? Tapos bumaliktad ka lang para sa ikakabuti ng Gatchalian Block. Kasi yung mga Gatchalian Block na yan takot yan sa flood control di ba? If you decide, trabaho tayo. So look, pansin naman kayo dun sa nangyayari sa floor. That's all we want. That's all we want. Yun yung naging dahilan, sir. Di ba? Mapapansin mo, parang ayaw niyang makatingin ng maayos sa kamera o sa mga reporters, no? Yung matang-mata niya, sumasagot siya na parang hindi siya masyadong makatingin mata sa mga reporters. Kasi nakokonsensya siya, nafe-feel guilty siya sa ginawa niya We wanted to work, we wanted to accomplish something, we wanted to do something. Ruth, nagpasalamat naman ng bagong halal si Senate President Win Gatchalian sa suporta ng kanyang mga kasama matapos makakuha ng unanimous vote mula sa mga senador na dumalo kaninang umaga sa special session. Si Senator Mig Zubiri ang nag-nominate kay Senator Win Gatchalian bilang leader o bagong leader ng Senado. Bumoto ang mga senador sa pamamagitan ng acclamation, ayes and nays. At unanimous ang nakuhang suporta ni Gatchalian bilang bagong leader ng Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Win Gatchalian. Nagpapasalamat ako sa ating mga kasamahan at sa tiwala na ibinigay nila sa atin at kita naman natin na tuloy-tuloy yung trabaho, in fact yung mga bills na Tuloy-tuloy na raw yung trabaho? O tuloy-tuloy na yung maleta? Hindi, nagtatanong lang tayo ng nakabinbin ay natakaw ngayon. Samantala, Ruth, pagamat hindi dumalo kaninang umaga sa botohan ng bagong leader ng Senado o mga bagong leader ng Senado, umattend ang ilang mga taga-minority block sa confirmation hearing at plenary session ng Commission Appointments, gaya na lamang nila Senator Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Bongo. Si Marcoleta nakita pang masayang nakikipagkwentuhan sa bagong halal sa Senate President Gatchalian, habang Senator Loren Legarda masaya ring nakipagkwentuhan kina Senator Gatchalian. Senator Marcoleta, wala naman yan yan, professional naman yan Hindi niya dinidibdib. Pero Senator Marcoleta is very passionate about the investigation of flood control kasi alam naman niya ang daming kalokohan doon sa flood control. Yun lang naman ang point ni Marcoleta dito Hindi naman niya kinontra ang mga Gatchalian Block na namimersonal siya. Hindi. Ang sa kanya lang na kaya nga ipinaglaban niya yung Cayetano Block kasi may prinsipyo siya patungkol sa flood control. Yun ang katotohanan. Lacson at Zubiri. Nagpaabot din si Legarda ng pagbati sa bagong liderato ng Senado. Narito ang pahayag ni Senator Loren Legarda. Congratulate Sherwin, a dedicated, disciplined, hardworking, brilliant colleague and a dear friend. And congratulate, of course, Tito. I willingly give my pro tempore. Been there, done that. And then congratulate, of course, Migs. I was also majority leader. Ruth, nananatili naman daw na miyembro ng minority. Ito yung katotohanan. Masaya man kayo dyan, mga senador, kasi ika nga sabi ninyo, tuloy na ang trabaho. Pero the reality remains that malungkot ang Pilipino, ang taong bayan dahil po malabo na po na maimbestigahan ang flood control. Yan ang katotohanan. Malungkot ang taong bayan ngayon sa nangyari dyan. Block si Senator Legarda, pero sabi niya tanggap na nila maging ni Senator Alan Peter Cayetano ang bagong halal na liderato ng Senado. Senator Amy Marcos naman sinabing gusto na lang daw niyang magbalik trabaho. Nang tanungin ko kung tapos na ba ang gulo, Ruth, napangiti lang si Senator Amy at sabay sabing hindi naman daw sila ang nanggugulo. Si Senator Bongo, umaasa ring lahat sila makakabalik na sa normal na trabaho at wala nang mangyaring gulo. Totoo lang, ako naawa ko sa Cayetano Block Kasi lumaban sila sa katotohanan. Pero wala silang choice Kasi hawak talaga ng administrasyon Hawak ng Malacanang ang lahat Wala silang choice
natalo siguro sila sa numbers because tinatakot yung iba. Yan na lamang nung tensyon nitong mga nakaraang linggo dito sa Senado. Balik sa'yo, Ruth. Mayan, binanggit mo nga at nakita natin doon sa videos, nandiyan yung ilang minority senators, no? Pero parang wala si Senator Alan Cayetano. Nasaan ba siya? At ano pa yung iba niyang pahayag bukod doon sa sinabi na tanggap na itong bagong liderato? Sakto yung tanong mo, Ruth, kasi bago ako tumayo dito, nakita ko yung ilan sa mga staff ni Senator Alan Peter Cayetano. So tinatanong natin, kasi magre-resume itong special session by Yung sa totoo lang, no, naawa lang talaga ako kay Senator Bato, Senator Jinggoy, kasi po, talagang binuhis nila ang kanilang buhay dito. Si Senator Bato pumunta dyan, kahit alam niyang delikado yung ginawa niya, na mahuli siya, no, patungkol dun sa ICC issue. Si Senator Jinggoy, hindi talaga bumaliktad, kahit alam niyang makulong siya. Kaya sabi ko, itong si Senator Joel Villanueva, wala talaga kayong konsensya sa mga kapwa mo na mga senador, sa totoo lang. PM. Ang in-adjourn lamang ngayon yung plenary ng commission appointments. Pero by 3 p.m., babalik yung special session. So we're awaiting kung a-attend ba dyan si Senator Alan Peter Cayetano, pero sinasabi ng kanyang staff, wala pang pasabi hanggang sa mga oras na ito. Bago yan, naglabas ng statement Senator Alan Cayetano at sabi niya nagkausap na sila ni Senator Joel Villanueva. Bagay na kinumpirma rin ni Senator Joel na nagkausap sila bago nga itong desisyon na kumala sa Cayetano Block at siya yung maging pang 13 na boto dito. Ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano, okay lang sa kanya, napakawalan yung pagiging Senate President, pero mananatili daw siyang isang public servant, hindi rin daw siya para hadlangan yung paghalal ng bagong liderato ng Senado, lalo na kung may numero na at 13 na ang boto ng mga bagong leader, gaya na lamang nangyari kanina sa paghalal kay Senate President Win Gatchalian. So bali yung binanggit mo, ipagpapatuloy pa itong special session. Ano na ba ang status ng mga nandun, no, sa proclamation sa call for special session ng mga ipapasang mga bills at isa pang importanteng issue na pag-usapan ba itong impeachment trial ni Vice President Duterte? Okay, on the bills ay marami-rami na rin sa So ayan ang mga bills na yung pinag-usapan nila. So yun po ang mga highlights sa mga nangyayari kanina sa Senado. Okay? Opisyal na po na bumaliktad itong si Senator Joel. Okay? At alam naman po natin, di natin masasabi kung yan po ay napipilitan lang o talagang natakot ba siya na makulong, kaya ginawa niya yan. Kayo nang humusga sa kanyang body language sa mga kapwa niya senador nung kinamayan niya. Okay? Heto naman. Pakinggan po natin itong debate po, no? Ito po yung debate ni Senator Ping Lacson at ni Senator Marcoleta. Okay? Panoorin po natin ito kasi mainit po itong debate na ito. Good morning, Lieutenant General Peralta. Tama po ba na ang birthday ninyo is May 14, 1970? Teka muna. Bago ito panoorin muna natin itong reaksyon ni Senator Tulfo. Ito pa pala. Nakalimutan natin. Ito pa pala. I'm very happy. It's time for healing. And Very happy raw siya. Yan ang reaksyon ni Raffy Tulfo. Sa tingin ko, very happy siya kasi hindi na siya hindi na maimbestigahan ang flood control, kaya happy ka. Nagtatanong lang kami happy ka kasi wala nang flood control na investigation sa Blue Ribbon. Samantalang ang mga taong bayan, lungkot na lungkot. Happy siya. Walang bayag. move on na tayo. Set aside all the differences and work again. Di ba? Nung una akala natin ito kakampi ito ng taong bayan pero wala ring bayag ito, no? Wala ring bayag na pagkasenador ito eh. Protect the Filipino people. Do you think ba set aside yung differences considering na wala pa yung mga minority senator today? Well, I don't know why they're not here. I cannot speak for themselves. Pero siguro baka hindi pa nila matanggap. Although si Senator... Anong hindi matanggap? Talagang tatanggapin nila yan. Pero syempre, may halong lungkot. Okay? Kahit nga si Senator Alan Cayetano, tanggap niya na mapapalitan siya. Pero ang ikinalulungkot po ng iba, alam ko si Amy, malungkot yan. Si Robin, si Marcoleta, Cayetano, si Bongo, malungkot yan sila. Kasi ang gusto lang naman nila ay katotohanan sa flood control eh. Pero ikaw, masaya ka kasi safe na kayo eh. Safe na ba kayo? Alan Peter Cayetano, or Alan Cayetano, tanggap naman niya. I don't know dun sa iba. But anyway, we're extending our hands of reconciliation. Sana wag nilang damdamin yung mga nasabi na gawa namin, and I apologize to the Filipino people dun sa mga nangyaring bickering in the past few days na witness natin lahat. Sana kalimutan natin yun at magtrabaho na tayo. Sana kalimutan namin yun. Alam mo, Senator Raffy Tulfo, hindi makakalimutan ng taong bayan yan. Kahit you will say it 100 times na kakalimutan natin, hindi namin makakalimutan. Paano nyo binaboy ang taong bayan, no? Na binastos nyo ang Cayetano Block para lang hindi na maimbestigahan ang flood control. Hindi makalimutan ng taong bayan yan. Watch out ka na lang sa 2028 kung mananalo ka pa ba. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Do you think magiging normal, maayos na yung operation ng Senate starting today? I hope so. Siguro naman,
most of the senators sa minority, I know for a fact that some of them are decent, level-minded senators. So they'll come to the senses na kailangan makamove on na rin tayo, alang-alang sa taong bayan at magtrabaho na. Ngayon, yung mga ayaw magtrabaho, nasa kanila na yun. Willing kayo mag-reach out sa kanila, sir? Of course, dapat kami mag-reach out kami majority. We will reach out to them. Sir, balitin mo sila. I'm sorry. Nasa sila? Nasa yung mga minority? That I don't know. Maybe they're trying to lick their wounds. I don't know. I mean, well, ginagawa naman talaga yan. Ano pa, kinakantsawan pa niya. They're trying to lick their wounds. Parang kinakantsawan pa niya. Yan, kababoy yung Raffy Tulfo na yan. And then maka-recover sila. And this is my message doon sa mga taga-minority. Mga boss, kalimutan natin yung mga nangyari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos na Makalimutan yan. Hindi talaga yan makakalimutan, Raffy Tulfo, kahit anong iyak mo pa dyan. yun. Sport lang. Tama-trabaho na tayo. Sir, papayag ba kayo na nasa inyo ang leadership pero kanila daw ang Blue Ribbon Committee? According to Senator Apo. Hindi pwede kasi kami na yung may bago na Leadership sa kanila. Pero papayag ba kayo na ang Blue Ribbon sa kanila? Ayaw nila. Ayaw nila. Kasi, unang-una, ayaw ninyo yung maimbestigahan yung mga brave 18 ex-Marines at itong mga retired na mga sundalo. Ayaw nyo, di ba? Yan ang katotohanan. Ano kayo? Wala kayong bayag. Kaya ang taong bayan sa inyo, frustrate talaga. Sana hindi na ito manalo itong taong to eh. Madadagdagan pa Senator Joel, may gusunod pa. I don't think so. SC petition butin mo. SC petition butin mo. Kapatid ko. Pwede na magpapagod na tayo. So, ayan po ha, nakakadismaya po ang reaksyon ni Raffy Tulfo. Pero wala na tayong magagawa dyan. Ito po, panoorin na natin itong debate nila Marcoleta at ni Senator Lacson. Good morning, Lieutenant General Peralta. Tama po ba na ang birthday ninyo is May 14, 1970? Yes, sir. Which was last month. Yes, sir. Meaning to say you already reached the age of 56 and you were bypassed upon seeing the adjournment of Congress on June 3. Is that correct? Yes. Yes, sir. As a matter of fact, this circumstance also applies to the rest of your colleagues, namely Vice Admiral Alan M. Javier, whose birthday is May 16, 1970. Major General Isagani Criste, birthday is April 21, 1970. Brigadier General Naisforo Diaz, birthday May 5, 1970. And Brigadier General Rose Mawate Remo, April 24, 1970. Meaning to say the five of you, General, already reached the age of 56. And everyone was bypassed upon the scene of the adjournment of Congress last June 3, 2026. That is a fact, sir. And are you aware of Republic Act 11939? Yes, sir. Republic Act 11939 amended Republic Act 11709. You're familiar with that. Do you know why I am citing this particular law, General? Yes, sir. Why? You are less than 1 year, sir. Yes, you are correct. Section 2 of Republic Act 11709, which is now Section 1 of 11939, last paragraph, says that to be eligible for appointment or promotion to the grade of Brigadier General or Commodore O-07 or higher, except for positions under Sections 2A and 2B, the officer must have at least 1 year remaining of active service before compulsory retirement. And would you say that you lack at least 1 year remaining of active service before your compulsory retirement? Yes, sir. We were ordered to come here, sir, and you're directed to appear before the commission appointments. And so therefore, it only means that the five of you may no longer be eligible for reappointment in view of the prohibition under Section 1 of Republic Act 11939. Am I correct, sir? Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Senator Ping Lacson is recognized. Yes, Mr. Chairman. Just for clarity, I believe and I was told by the Secretary of the Commission on Appointments that the ad interim appointments of this fine gentleman and lady is a mere submission of their previous ad interim appointments given before
the resumption, the May 25, 2026 resumption of the first regular session. And since this is a special session, it is a continuation of the first regular session. Therefore, hindi pa po sila pasok do sa one-year ban. Kasi hindi naman po nila kasalanan na nagkagulo-gulo kami dito sa Senado at hindi na-take up yung kanilang confirmation. So with that manifestation, Mr. Chairman, I move that we recommend to the plenary the confirmation of the aforestated or aforementioned gentleman and lady in plenary. I so move, Mr. Chairman. There's, yes, Honorable Rizon Toveros. I second the motion, Mr. Chair. Any objection to the motion? Duly seconded. Mr. Chair. Yes, Honorable Albano is recognized. Mr. Chair, Your Honors, on the part of the minority, we place on record our full support for the confirmation of the 5 generals and flag officers of the armed forces of the Philippines, whose appointments are now under consideration. These officers have rendered long and distinguished service to the nation. As such, the minority supports the favorable confirmation of their appointments and commends their dedication and sacrifices in their service to the Filipino people. Mr. Chair, as the acting minority floor leader, on behalf of the minority and the Filipino people, we interpose no objection to their confirmation. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Albano. Honorable Bongo is recognized. Mr. Chair, esteemed colleagues, allow me to express my full support for this commission. As this commission gives its consent to the well-deserved appointments of the senior officers of the Armed Forces of the Philippines, these officers have demonstrated professionalism. Opo, sir. Support lang po. Manifestation lang po. These officers have demonstrated professionalism, dedication, and unwavering commitment to their duties in safeguarding our nation's sovereignty, protecting our people, and upholding the Constitution. Wala na po akong katanungan sa kanila. And in fact, itong dalawa, no, si Vice Admiral Alan Madrid-Javier, Lieutenant General Edmundo Peralta, are mga tanglaw diwa, class of 92. Their years of service, leadership, and sacrifice reflect the highest ideals of military service and have earned them the trust and confidence of their fellow servicemen. At naintindihan ko rin po na yung 1-year bar rule, no, na dapat nilang mahabol dahil bawat star na alam po ni Senator Ping Lacson yan noon pa, parati nating pinaglalaban dahil napakahalaga po sa kanila yung 1 star na madagdag sa kanila. Yan po yung dala-dala na nila hanggang sa kanilang pagtanda. At maraming salamat rin po, Senator Ping, sa mga suporta mo noon sa sundalo. Mr. Chair, dahil sa kanilang kabayanihan at pagbibigay serbisyo sa ating bansa, gusto ko lang pong bigyang pagkilala at pagpupugay sina Vice Admiral Alan Madrid-Javier, Lieutenant General Edmundo Peralta, Philippine Army, Major General Isagani Ocampo Criste, na naging PSG rin po nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Brigadier General Nice Foro, no? Medrana Diaz Jr., Philippine Army, and Brigadier General Rose Mawate Remo, Women in Uniform. Ma'am, sa panahon ng banta sa seguridad, sakuna at iba't pang hamon sa kapayapaan at kaayusan, sila ay naninindigan at naglingkod ng buong katapatan sa iba't ibang tungkulin at responsibilidad na kanilang ginagampanan. Napatunayan ng mga opisyal nito ang kanilang kakayahang mamuno at maglingkod. Panahon ng pandemya, panahon ng giyera sa Marawi, bagyo, lindol, baha, patuloy kayong nagtatrabaho para sa ating mga kababayan. At maalala ko po, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinaglaban natin na madoble po ang sahod ng entry position ng military at lahat po ng uniform personnel dahil po yan sa inyong sakripisyo para sa bayan at hindi po natin mararating itong kinaroroonan natin kung hindi po dahil sa inyo. As our first line of defense, your continued courage and commitment are vital to defending our country's honor, rights, and future. We also call on you to remain steadfast in protecting our sovereignty. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon, sakripisyo at walang katulad na serbisyo sa ating mga kababayan. Wala po akong katanungan, kung hindi nagbibigay lang po ako ng full support dito sa ating hearing sa Commission on Appointments. Dati naman po akong membro dito since 2019 at hindi po matutumbasan ang inyong kontribusyon sa bayan. Pero meron lang po akong paalala sa ating Armed Forces of the Philippines. Unahin lagi ang interes ng bayan. Unahin po lagi ang interes ng bawat Pilipino. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Senator Bongo. Yes, Honorable Marcoleta. Mr. Chair, I did not get proper explanation on the concern that I raised before this committee. I don't think we are
in a position to violate an existing law. What I heard is an assumption that was passed on to the secretary of this commission. Somebody presumed that the appointment made last year is supposed to be continued. May I ask the secretary to explain that, if that assumption is correct? And if that assumption is enough to override the clear provision of the law? Honorable Lacson? Again, I'd like to clarify, hindi po last year. Before May 25, 2026, yung nag-resume tayo ng first regular session. Kasi nag-break tayo, bago tayo mag-resume, they were given ad interim appointments by the President. So yun po yung ina-apply natin because a special session that we are having today is a continuation of the first regular session, Mr. Chairman. So yung birthday nila fell after. Kailan ang birthday mo, General? May 14. So yung ad interim appointments were given before May 14, I suppose. So you confirm that. So hindi ka covered ng 1-year ban. That's the clarification that I manifested earlier, Mr. Chairman. How about the others? Covered sila ng, hindi sila covered ng 1-year ban when they were given their ad interim appointments before May 25, di ba? Kasi kung after May 25, resumption, nomination, at saka hindi na kayo mag-apply. But since you were given your ad interim appointments, since Congress was in recess at that time, having resumed on May 25, hindi po kayo mako-cover ng 1-year ban. That's my point. So I hope I satisfy the query posited by the Honorable Marcoleta. Thank you, Mr. Chairman. Well, Mr. Chair, that is an assumption. Somebody should explain from this committee if that assumption is correct. Because the law is the law. They have just reached their age of 56. And they were bypassed. That is a fact. We cannot change that fact, Mr. Chair. That is the only point that I'm trying to raise here. Kasi maliwanag po yung sinasabi naming batas. Wala po tayong personalan dito. I hope that these 5 officers, gusto ko rin naman sila na mailagay natin sa tamang ayos ng kanilang confirmation. But there is a hurdle here. Ilang ang problema rito, Mr. Chair, kasi maliwanag po yung sinasabi ng batas. Lumilitaw, after their compulsory retirement, less than 1 year na eh. As a matter of fact, they were unable to submit the documents for confirmation only, siguro,